Of relief course. drives, kasi uh, tandaan na kahit saan mo ipahid yan Bread at maganda ilagay sa sabaw. Sa sabaw. Halimbawa, kung gusto mong lumapot ang kaldereta. Oo, tama. Pero marami tayong kapatid ngayon na hindi pa nakakapag-lunch dahil ang mga gamit nila sa bahay ay lumulutang, binaha, nasira ngayon pa lamang. Oo, pero pati maraming nagulat na ganito pala kalakas yung dalang ulan ni Bagyong Karina kasi alam mo naman natin, paalis na siya dapat ng PAR, di ba? Pero bago siya umalis, ganito pala yung hagupit na dadalhin pa niya. Interaction niyo with habagat, Pao, yan ang medyo dapat inaabangan. At alam naman natin sa Maynila, lalong-lalo na sa Maynila, maihilang ang kambing, hindi kailangan ng signal number 2, typhoon number level, maihilang ang kambing, bahana agad yung mga kalsada. Nandun nga yung mobile journalist din natin na si Mary Monreyes, Kanina, pinakita niya sa atin, abot na sa tuhod yung baha, marami na ring tumirik na sasakyan. Naku. Oo. So, ito, puntahan muna natin yung mga ilang images na nakikita natin on social media. Unahin na po natin dito sa Valenzuela City. Ay, nako. Ito. So, kita po natin na yung baha ay umabot na po sa mga bubong ng mga tirahan ng residente ng Valenzuela City. At grabe nga, wow. Sana nakalikas pa yung mga... Actually, itong post na to, humihingi ng tulong, Pao. Pa-rescue po kami, sabi ni... okay, ang pangalan to malamang ibinaligtad. Yang Kastarsyon. Oo. Sana po natulungan. Kanina pa po yata. May 8 bata at 6 na matanda at isang 1-year-old na baby. Pero po nakikita mo to, yan ang delikado minsan. Pag halimbawa malakas na hangin at natulak yan. Yan yung kadalasang kumkiklaim sa buhay ng marami. Ito, may level ng tubig. Oo. So, umabot na nga po sa bubong at marami pong nananawagan on social media ng mga nagpaparescue. So, sana matulungan din sila agad-agad ng LGU nila. Ito rin po, in terms of flights naman, marami na rin pong nakansela. So far, over 80 flights have been canceled already. At kasama na po dyan ang iilang flights ng Cebu Pacific sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 4, where CebGo flights operate. Closed and inaccessible na daw po ito due to flooding. Kanina kasi mga Manila, San Jose, Manila, Masbate, Naga, basically all Cebu Pacific flights going in the direction of papuntang Taiwan, Taipei, cancel na yan kasi yan ang eksaktong path ng bagyo. Ito, so Siargao, Katiklan, Legazpi, Masbate, Lawag, Iloilo, Bacolod, Tuguegarao, Tagbilaran, Puerto Princesa, Tacloban, Dipolog, Zamboanga, Katiklan, General Santos. Ang CAAP din, nag-announce rin sila ng mga airports na non-operational or partly operational. Nilista natin yun at ang ilan sa kanila ay may airport disruptions sa Vigan, Lingayen, San Fernando, Baguio ay supposedly para sa maliliit na aircraft. So, malabo na magamit yan. So, karamihan nga sa mga flights na na-cancel yung mga domestic, no? So, Basco Airport sa Batanes, of course, flight operation suspended. Diyan dumadaan signal number 2 doon ngayon. San Jose Airport, only 1 flight was scheduled today, canceled pa. Iba Airport, Zambales, Sangli. Meron pala sa Sangli. Sa Cavite. Tacloban, 1 canceled flight Tuesday, 4 delayed flights on Wednesday. Lubang, Palanan, Lawag, Kawayan at Tuguegarao Airport, 4 flights canceled. Tingnan niyo po yung accounts po ng CAAP, At sa mga airline po na kung kayo po may flights, mga kapatid, puntahan lang po siguro yung mga website ng mga airlines yan. Pero paalala rin ng NAIA ay i-check mga igi mo na yung routes na pupuntahan. Dahil baka malate ka, sayang lang yung flight mo. Yung routes ng daan papuntang airport. May paalala nga rin po ang Manila International Airport Authority na i-check nga yung mga website po ng airlines para sa status ng inyong mga flight bago kayo tumungo po sa NAIA. We are also flashing the numbers on your screen that you can call para i-check nga yung status. Ito nga po yung mga numbers. So, always stay updated. Pati... Basa lang tayo ng isa kung baka may iba na hindi na makatingin sa screen at siguro nakikinig lang.
Ito, SMS hotline ng MIA para i-text nyo na lang, 0917-839-6242. Yun. Meron din silang voice hotline. Ito, 8877-1109. So, One more time, doon sa text hotline, 0917-839-6242. Alright. Kayo ho ba, nasan ho ba kayo ngayon? Sana tuyo po kahit nakapag-lunch na kasi marami tayo mga kapatid na naipit lalo na dyan sa norte, no? Hindi sila makalabas ng sasakyan kasi sobrang traffic. Walang U-turn slots. Yung kinaroroonan nila mamaya po. Papakita natin yan. Okay, dako naman tayo sa Marikina. Doon po ang water level ng Marikina River ay nasa 18 metro na. Nako, balita ko, 19 ng araw at kumakatok na sa 20 na daw, 20 actually, meters. At nasa tuhod na ni Marikit, yung malaking estatwa doon sa ilog, ang tubig. Nandun po para ipakita po sa atin ang nangyayari paliwanag. Mobile Journal, Ivan Taringkay na nagmamonitor ng sitwasyon. Ivan, tuyong-tuyo ka dyan Pops Nerd, Pauline. Actually, sa mga oras na to, pumatak na sa 20 meters yung taas ng water level dito sa Marikina River, no? Kanina, may mga nakakausap tayo. At nakuha natin na data na gagawin natin is around 15,000 na residente ang nasa evacuation center, no? So far, ang hinihanda ng Marikina LGU ay 15 evacuation centers na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan o mga residenteng apektado ng baha dito. Upward. Ivan, nasaan ka ngayon at ano yung nasa likod mo? May nakikita kami na puno na nakalubog na sa tubig. Okay. So, Pops Lord, pwede ko kayong iikot actually. No? So, eto sa likuran ko, ayan. Yan na mismo yung ilog. abot na, malapit na sa bubong. Ganyan nakataas yung ilog ngayon. Actually, kaninang mga around 10 a.m. nakatayo pa kami doon sa ilalim nung tulay. No? Doon pa kami nagmamonitor kaninang umaga. Pero mabilis din yung pag-akyat ng tubig. Kaya makikita natin, wala na yung iHeart Marikina kanina. Yun yung measurement ko kanina kung gano'n nakataas yung tubig eh. Pero ngayon, wala na. Lubog na yung mga poste, lubog na yung mga puno. Halos kalahati na lang yung makikita. Ayan, Pops Lord Pauline. Yeah, go. Evan, pag third alarm, sabi mo nga kanina, no, forced evacuation na ito. So, naging madali ba yung paglilikas sa mga residente? Nag-cooperate ba naman sila? So, Pauline, as of latest na nakuha nating data, 15,000 na mga residente around Marikina and yung mga nailikas na at nasa evacuation centers na, no? So, ngayon nga, pagdating ng third alarm is forced evacuation na. So, walang hindi pwede, lahat kailangan talagang kunin. Yes, Pops Lord Pauline. Ivan, yung kinatatayuan mo ngayon, nasa side ka ba ng Provident Village o yung side na papunta na sa bayan? Sa Pops Lord, nandito tayo sa may side ng bayan. Actually, ito lang yung parang masisilungan dito sa lugar na to eh. No? So, ito actually maraming mga spectators tayo na nakatambay dito na nakikiusyoso din. Ayan, andito sila mga nakikiusyoso din. Mautak na bata itong si Ivan. Oo. Okay, Ivan, I ask kasi, yung first floor kung saan man yan, sigurado ako, lubog na sa tubig. At balita ko, may mga taga-Provident Village daw na kailangan ng lumikas. Tama ba? Kasi yung ganyang levels, huling Ondoy at Ulysses levels na yan, ha? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Kanina kino-compare ito doon sa lakas ng pag-ulan nung dala nung Ondoy. Pero, yun nga, ito, 20 meters, no? After a few years, saka lang ulit umakyat ng 20 meters. Yun nga yung sinasabi natin mga nagmamonitor dito, no? Parang after Ondoy pa, last na tumaas ng ganyan yung tubig dito. Tapos, Pops Lord, bigyan na rin kita ng update. Yung mga taga-Provident, medyo may merong bagong dike doon last time na pagpunta natin. So, ayun, hindi pa natin mamonitor masyado kung kamusta na kaya yung mga tao doon at ano na yung update sa kanila. Pops Lord Day. Naging yearly tradition na eh. Hanggang saan na yung tubig kay Marikit? Yung malaking estatwa dyan sa puntong ito. So, Pops Lord, actually hindi natin siya makikita kasi nandun siya sa may kabilang side, no? Andun siya sa may kabilang side, pero pag mga gantong levels, usually nasa around waist level na yun eh. Around waist level na yung ganyang kataas. Kanina kasi mga around 10 a.m.,
nasa paahanan niya. No, ganun nakataas yung Tuhod. tubig kaninang umaga pa lang. Ngayon, medyo lumalakas pa yung ulan, tuloy-tuloy pa yung ulan. Oo. Nakaharap pala sa kanyang camera. Ay hindi, baliktad. In fairness, maganda Ayan. yung ano natin, kulay. Evan, yung mga tao sa likod mo, naghihintay ba ng order sila yan? Gano'n raw katagal para sa Big Mac? Ayan, Pops Lord, mga nakikiosyoso din. Sila, Oo. kanina. Ayan, mga kumakamay pa. Oo. Uy, baka pwede natin sila kausapin, Ivan. Okay. Oo. Baka pwede namin kayo ma-interview, Huwag yung brother. bata. Oo. Saglit lang. Taga Saglit lang, saan? bro. Tanong mo ko, taga saan Saglit lang. sila? Taga Okay, saan sila? taga saan ka, brother? Taga saan ka? Taga Santo Niño. Taga Santo Niño ka. Hindi pa baha sa inyo ngayon? Baka po. Bakit ba't nandito ka? Tumasok ko sa evacuation. Tumakas ka sa evacuation. Pero Bakit? kamusta Bakit? yung evacuation natin doon? Kamusta? Pwede, kamusta yung evacuation center natin? Saan ba kayo naka-evacuate ngayon? Sa Santo Niño po. Santo Niño, anong may school? Elementary po. Santo Niño Elementary. Kamusta naman yung evacuation center natin doon? May mga pagkain bang dumating? May mga relief goods bang dumating? Siguro on the way pa lang po. On the way, pero wala pa. Wala pa po. Wala pa. Pero bakit ka nandito since dapat nasa evacuation center ka na? Hindi naman kita na po makakaibigan ko. Tinamahan mo lang. Mga masama kayong kaibigan. Dinala lang sa bagyo yung tropa ninyo. Pero, Evan. ayan, Pops Lord. Yes, Evan, Pauline. nasalba pa ba nila yung mga gamit nila o unexpected nga yung pagbaha? Masyadong nagulat ba sila doon? May mga nakuha ba kayong gamit? May mga nasalba ba kayong gamit? Or expected nyo na, o kagabi pa lang nakabalot na yung mga gamit ninyo? Inakit na po namin sa taas. Kagabi. Opo. Pero ano ba, yung ganito kataas sa tubig ba, inaabot na yung taas ninyo o hindi pa naman? Kapag umabot na po dun sa may 20 po, abot na po siya ng... Nasa 20 na eh. Ay, 21 po. Umabot na po siya ng... Evan? siguro malapit na po siya mag-7 po. Basta pa ganun. Evan, Yes, Pops Lord. pakitinong sa kanya kung kailan niya huling nakakita ng ganyang kataas yung tubig. Ikaw, brother, alam ko laking Marikina ka. Kailan huling last time na nagkaroon ng ganito kataas yung tubig dito sa ilog? Nung Ulysses po. Ay, sorry. Ulysses. Opo. Matindi na Ulysses, yun. kailan yun? 2021, tama? Opo. Okay, mga Ulysses pa daw, Pops Lord. Oo. Huling yung last time na ganito kataas yung tubig dito. Sige, maraming salamat. Ivan, thank you. Oo, pero Ivan, sana ma-check din natin yung mga evacuation center, no? Kasi meron dito sa nakapost sa X, yung mga alagang hayop daw, bawal ipasok sa mga evacuation center at tinatali lang daw sila sa labas ng elementary school. So, kawawa rin yung mga hayop, no? Pag ganitong maulan. So, sana prioritize din natin sila. Check natin yan mamaya. Pero for now, maraming salamat, mobile journalist Evan Tarinque. And friend, bago. Ang POS, sana may magawa rin. Baka may maitulong ang POS sa ganito mga problema. Yes. Yung mga hindi maaring Animal ipasok na welfare, hayop sa loob. Ano? At sa People for, tsaka yung PETA, baka meron silang mga Sana. campaigns. Okay. Okay. Meanwhile, kabila pa rin po ang baha sa ibang parte ng Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya dahil yan sa tuloy-tuloy na pagulan. At narito po ang report ni Hannibal Talete. Several areas experienced flooding due to Typhoon Karina and Habagat. In Manila, several roads... Okay, so wala pa yung report ni Hannibal, ano? Kaboses mo pala si Hannibal Talete, sorry. Oo. Alright, mamaya babalikan po natin yan. Sa Mandaluyong naman, where our office is located, not spared by the intense rains. And for updates, we have Mobile Journal, Kyla Makantan. Kyla, where are you? At ano ang sitwasyon dyan? Pops Lord, Pauline, nakatayo ako ngayon dito no, sa labas ng Mandaluyong City Hall, dito sa Barangay Plainview, dito sa Mandaluyong. At simula nung dumating tayo, hindi pa rin na tumitigil yung ulan. Ayon nga sa mga residente, 4 a.m. pa nagsimula itong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya dito sa likuran ko, makikita ninyo, lagpas sa binti na yung taas ng tubig. Pero kapag diniretso pa natin yan, dito kasi paikot, yung tinatawag ng may silo circle, hanggang baywang. Ganoon kataas yung tubig baha dito. At kanina nagkaroon din tayo ng chance na makasakay sa isang bangka. Yung mga umiikot na bangka, kumukuha ng mga pasahero at napuntahan nga natin doon kung saan talagang lubog yung parteng yon ng Plainview hanggang doon yun sa Barangay Hulo. Pops Lord, Pauline. Oo, dyan sa may silo, minsan kahit walang bagyo, konting bahalang Konting, tumataas talaga yung tubig, pero mabilis rin mawala.
Pero alam ko nun, Yes. may ongoing project lagi dyan, yung papunta doon sa may Pasig River. Pero kanina nakita natin yung Pasig, halos pumapantay na siya doon sa Pampang. May idea ka ba, Kyla, kung ano? Ayun no, may Sa likod. Parang sa raft, no? Oo. Oo, tama yun, Popsord. Yan din yung mga sinabi kanina ng mga residente na usually talaga tumataas ng ganito yung tubig dito kapag talagang tuloy-tuloy yung ulan. So kahit walang bagyo, talagang inaasahan na nila yung pagbaha. Dumadagdag pa nga yung mga basura na naglulutangan at bumabara doon sa mga drainage kaya matagal na humupa yung ulan. Pero sinasabi naman nila na kapag huminto na yung ulan, mabilis din naman ngang mawala. Ang kaso nga kasi simula 4 a.m. diretso yan, Pops Lord Pauline, hindi talaga tumitigil yung ulan. Lumalakas lang, humihina. Kahit tayo, nakaantabay lang tayo simula kanina umaga dito, talagang tuloy-tuloy pa rin itong ulan. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat, mobile journalist Kyla Makantan. Siyempre, yung mga mobile Ingat ka dyan. Oo, ingat sila kasi kanina pa sila dyan nag-rumoronda, no? Sa iba't ibang bahagi dito sa Metro Manila. Kita nga natin yung Philippine Coast Guard tumutulong na rin sa paglikas ng ilang residente, lalo na dyan sa Mandaluyong po, lalo na yung mga bata. Nakikita natin ilang photos on social media. At habang tumutuloy-tuloy po mga kapatid, pinapakita po natin maya-maya ang mga contact numbers sa maaari po ninyong dulugan at sa inyong mga LGUs din po. Ang alam ko po ay may mga quick response hotlines ang ilang mga syudad. Kung may kailangan pong ilikas, mahalaga ito po mga kapatid. Kung nababasa mo, Pauline? So, syempre, emergency hotline is 911. Nandito rin po ang ilang mga numero ng Bureau of Fire Protection, ang MMDA, ang Philippine Coast Guard, ang NDRRMC, pati na rin po ang DSWD, ang PNP, pati ang Red Cross. So, kung may emergency na po talaga, feel free to contact these numbers. Lalo na yung siguro yung mga na-stuck pa sa mga tahanan nila, no? Lalo na yung mga may senior citizen, may mga kasamang bata. Ano na po kayo? Humingi na po ng tulong. Again, sa mga audio lang po ang access. Philippine Red Cross po, ang emergency hotline ay 143 or ang landline nila ay 8527-8385-295. Siguro at this point, Pao, may mga nagtatanong kung may pasok pa kaya bukas? Tuloy pa rin ba sitwasyon? May coding pa rin ba? Ang gobyerno ba mga at mga kawani nito ay may pasok pa? Malalaman po natin yan maya-maya lamang. Meantime, ito po muna, si President Bongbong Marcos led the situation briefing on Typhoon Karina this morning. And for more updates, let's bring in our mobile journalist, Julie Baiza. Julie, ano ba ang napag-usapan kanina dyan sa briefing? Hindi raw magdedeklara ng state of calamity si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng epekto ng Bagyong Karina at Habagat. Pinauubaya raw niya sa local executives yung deklarasyon niyan. Sa ganyang paraan daw kasi, ma-access ng local government yung emergency funds nila para sa relief operation sa mga apektadong residente. Kanina nga sa situation briefing sa Camp Aguinaldo, inirekomenda na ni Interior Secretary Benher Abalos na isailalim sa state of calamity ang Metro Manila dahil nga sa kabi-kabilang mga pagbaha. Samantala, patuloy naman daw yung DSWD sa pagbibigay ng assistance, particular sa mga evacuees. Sa ngayon, 2.8 million na halaga ng preposition aid ang inihanda ng gobyerno habang nasa 4,500 personnel yung naka-standby pa para sa search, rescue at retrieval operation. Sabi ng Pangulo, i-focus na rin daw dapat yung standby fund sa mga nakikita nilang pinaka-maapektuhan, kabilang dyan yung Region 3 at saka Calabarzon. Pinatututukan din ni PBBM yung mga isolated areas ngayon. Meron kasing mga kalsada, mga tulay na hindi madaanan. Sabi ng Pangulo, i-identify na daw yung mga areas na yan para sa sandaling maging possible, mapasok nila para sa rescue o kaya mabigyan ng assistance yung mga nandoon. Pati daw yung mga posible pag-apaw ng dam at saka pagpapalikas sa residente, pinahahanda rin niya ng Pangulo. Sabi ni PBBM, dapat matuto na daw sa nangyari before na nakaredy daw kung saan tutuloy yung mga nakatira sa paligid ng dam o kaya worst case scenario, paano nga kung wala silang babalik ang tahanan. Sa ngayon, inaantabayan na natin kung may i-anunsyo yung Malacanang, kung iikot ba si PBBM o may pupuntahan siyang mga lugar. Right after kasi netong ginawang situation briefing, nag-discuss pa ng konti yung mga opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo, well off the record. Alright. Julie, okay. Alam ko kanina before the NDRRMC briefing, may pinanggalingang event ang Pangulo.
may idea ko kung saan siya dumaan. Kanina kasi, impossible ang EDSA kaninang umaga yung gate 2, gate 3. Oo, kanina kasi galing ng Pasay si PBBM. So, from Pasay, I think hindi naman nakapag-chopper kasi medyo hindi tumitila yung ulan no? So, possible land travel lang talaga siya. Medyo mabilis yung biyahe, Lord, Hindi tayo nakasama dun sa convoy kasi isa tayo sa mga nabiktima ng baha around sa Manila area. So, hindi tayo nakapunta doon sa Pasay event. Okay. Anyway, Julie, ang gusto ko sanang puntuin, ang tanungin din, bakit daw ba hanggang ngayon hindi pa tinatanggap ng Pangulo yung suggestion o recommendation ni Secretary Abalos sa i-declare na ang Metro Manila State of Calamity para makuha na yung emergency standby funds? Oo, kasi nang sinabi ko sinabi ni Secretary Abalos actually mismo sa harap ng Pangulo yung recommendation pero hindi wala siyang sinagot. Parang ang ninote lang ni President ay ito pala yung mga may baha kasi nilatag din ni Secretary Abalos anong mga lugar dito sa Metro Manila yung binabaha nga ngayon. So, pero sinabi naman niya na ipinauubayan niya sa local executive. So I think may power naman na sila to do so since may kumpas na rin naman ng Pangulo. Dahil sinabi naman nga ni PBBM, para it's up to the local communities to decide because they know best kung ano talaga yung kailangan ng kanilang mga LGU. Pero ito na nga, dineclare na rin ni DILG Secretary Abalos na state of calamity na nga dito sa Metro Manila. Tama, Julie, no? Yun yung recommendation. I-check natin if kasi I'm not sure if as a whole yung Metro Manila na pwedeng i-declare or per LGU siya. Okay. Julie, nasan ka ngayon sa Maynila para bigyan mo lang kami ng konting doon sa paligid mo just in case may mga kailangan pumunta dyan sa area? Mandaluyong tayo, Paps, Sir Louis. Kanina, siguro mga bandang lata ko lang, mga bandang 5 a.m. talagang sobra yung buhos ng ulan. Pero mga pagdating ng 7 to 8 a.m. tumila. Pero surprisingly, bigla sang bumuhos ulit. For sure, nararamdaman nyo din dyan sa office. Bigla sang bumuhos ulit ng mga bandang 12:30 na lumakas. Ngayon naman, na lang siya, anong tawag dito? Ambon. Julie, okay. Ewan ko, meron ka bang info kung ano yung ibang mga lakad pa ng Pangulo at bukas ng umaga na kailangan cancelin o itutuloy ba dahil sa weather? Mayroong isang event na kanselado pero itutuloy daw tomorrow bukas. Even sa mga events tomorrow, so far nag-push pa din daw sa sabi ng OP, magbabago lang siguro yung schedule ng Pangulo kung magsisingit sila ng pagbisita doon sa mga lugar na naapektuhan nga ng bagyo. Like, nangyari kasi to before, so nabiglang nagkakaroon ng singit ng schedule. Alright. So doon lang napupush back yung ibang mga prior commitments niya. Alright, maraming salamat sa iyong mga updates. Mobile Journal, Julie Baiza. So ito na nga, actually may nakikita tayong reports na 12 out of 17 Metro Manila cities ay idineklara na po under state of calamity. Ayon po yan kaya DILG Secretary Benhur Abalos. Sabi niya itatawag na lang daw dun sa ibang 5 syudad na hindi pa nga nagde-declare kasi wala daw sila sa Zoom meeting. So baka tawagan na lang sila. So kanya-kanya. Oo, kanya-kanya pa rin. It's still up to the LGUs to declare a state of calamity. Oo, kasi hindi naman lahat ng LGUs ay pare-pareho yung kondisyon, Okay, marami pa kaming update tungkol sa nararanasan nating bagyo at baha, mga kapatid, yan po sa pagbabalik ng Afternoon Delight.
nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Pauline Verzosa. Muli, magandang hapon po. Binabantayin pa rin natin ang sitwasyon sa mga lansangan. Pero bago tayo magpatuloy, may call for volunteers ang DSWD. So sa mga social workers dyan, ang hinahanap nila ay Tutulong sa kanila na mag-repack po ng mga food packs to help produce for 10,000 families daw po yan. Kaya naghahanap po sila ng volunteers. Kung may time po kayo, let's help DSWD. Ang address po nila, nakalagay po... Ay, dyan sa DSWD, sa Chapel Road sa Pasay City. May website rin po sila. At ang naghahanap po ay National Resource and Logistics Management Bureau ng DSWD. So, repacking. So, wala namang hinahanap ng mga katangian, punta lang po sa Facebook page ng DSWD o pwede pong scan ang QR code doon. Oo. You may also, for inquiries, you may also contact daw po si Miss Shara Lee or messenger po sa 0926 061-2646. So, ito yung mga makakatulong ka sa kahit sa maliit na paraan ay may malaking epekto. Bayanihan nga, ika nga, ngayong tag-ulan. But at this point, i-check po muna natin ang kalagayan ng panahon. Kakausapin po natin ang Pag-asa weather forecaster na si Veronica Torres. She joins us now on the line. Veronica, tuloy-tuloy pa rin na yung pag-ulan. Ano na ba ang latest? Ano ba ang si Bagyong Karina? Opo, magandang hapon po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito ang si Karina. Patuloy yung paglakas habang papunta sa may Taiwan. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 345 kilometers north-northeast na Itbayat, Batanes. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Usually, hindi na nagpapaano pag 3. And also, dahil nga dito kay Karina, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes, signal number 1 naman dito sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Ilocos Norte. Sa malakas sa pag-ulan naman, 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. And, yes po, sir? Veronica? Okay, sa isang interview kanina sabi mo ay hanggang bukas intense to moderate pa rin ang rainfall. Opo, kung dito sa Metro Manila, kahit bukas asahan pa nga rin natin yung moderate to mga intense na mga pag-ulan nga po natin dahil epekto pa rin ng habagat na napag-ibayo nga nitong si Karina. Okay, so hanggang kailan aasahan? Kailan tayo medyo sabihin natin, konting pahinga naman sa tuloy-tuloy na buhos. Sinasaad nga natin hanggang bukas yung mga malalakas na mga pag-ulan, pero pagdating ng Friday, although may mga pag-ulan pa rin naman tayo, hindi na kasing lakas ng mga nagdaang araw like Monday to Thursday. And then Saturday, Sunday, improving weather na po tayo sa Metro Manila. Paulit po nung huli, improving weather by? By around Saturday, Sunday. Saturday and Sunday. Okay. Yes po. Okay, alam ko, itong sunod na tanong, Veronica, pero baka lang may info ka na nasagap. Alam ko mas hydrology concern ito, pero totoo raw ba na ang ilang mga dams natin na tuyong-tuyo dati ngayon, malapit sa spilling level na? Kung sa mga dams naman po, although significantly naman na talagang nagdala ng mga maraming paulan itong si Karina at posible nga nadagdagan nga yung dams natin, although with regard sa level nito, mas accurate yung information na mabibigay na ating mga kasamang hydrologists. Veronica, linawin lang natin para sa ating mga viewers, itong pag-ulan na nakikita natin, dala ito dahil to sa habagat o dahil ba ito kay Bagyong Karina? Opo, maganda nga pong tanong yan. Si Karina ay napakalayo na sa atin kung dito sa Metro Manila. Although malayo siya, nahihila niya o na-enhance nga rin niya o napag-iibayo niya itong habagat kaya naging maulan nga po sa atin. Okay, huling tanong na lang, Veronica. Marami na, as early as now, marami na pong nagkukumpara dito na, parang malaundoy ito, malaundoy. Ano po bang sagot ninyo? Bilang weather forecaster, may basihan ho ba ang mga comparison? Opo. So,
Kahapon, yung pag-ulan natin umabot sa Metro Manila ng around 200 plus na millimeters ng pag-ulan. Although si Ondoy, in a few hours kasi, malaki yung na-accumulate na rainfall. So dahil ngayon, nararamdaman nga natin na ngayong Wednesday nagpipeak yung mga paulan natin. So pag na-collect na natin yung mga ulan natin, for today, doon natin, pag nakita natin yung kung ilan ba yung inulan per hour, doon natin malalaman, doon natin siya mas may compare kung naging kasing lakas ba ito ni Ondoy. So, too early to tell pa, no? Too early to tell. Okay, ang next weather update ng Pag-asa ilalabas sa official bulletin ay at 3 ba or 5? No, tama? 5 p.m. Tama po, 5 p.m. po, 5 p.m. So, abangan natin yan. Maraming salamat sa oras po niya. Pag-asa weather forecaster po natin, si Veronica Torres. Alright. Samantala, may binabantayan pa rin tayo ng sitwasyon sa lansangan habang walang tigil pa rin po ang ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kasama po natin ngayon ang ating mobile journal, Merrimon Reyes, reporting live from saang bahagi ng Maynila. Merrimon. Lord Pauline, nandito tayo ngayon. Kanina actually nasa labas tayo sa Espanya Boulevard. Pero doon sa labas, para lang may context tayo, pagka napunta ka sa gutter, sa mga bangketa, minsan umaabot na hanggang bewang yung taas ng tubig baha. Pero dito ngayon sa loob ng UST campus, dito ako sa may side ng Lacson Bata try nating bumaba. Sige nga. Lamig. Balita ko lumusong ka na raw kanina, Merrimon. Correct yan. Kanina umaga pa lang lumusob na tayo sa mga lugar dito nga sa Sampaloc. So dito sa loob ng UST, nasa tuhod na. Unti-unti na umaakyat papunta sa bewang yung level ng tubig baha. And even ang UST Hospital, plus Perpetual Succor Hospital doon sa may Kaiko, pare-pareho na rin silang pinapasok ng tubig baha. Na ginagawa nga ng Perpetual, meron silang nilalagay ngayon ng mga buhangin sa entry points para nga as much as possible, hindi masyadong malakas yung pasok ng tubig baha. Pero dahil nga sa taas na ngayon ng baha na nakikita natin, di natin alam kung ano ang sitwasyon nila sa ngayon. Pero lahat ng operations nila ongoing pa, pati ang UST Hospital, nakikita rin natin na tuloy pa rin ang rotations na ating mga healthcare workers. Balik sa inyo. Alam ko, Merrimon, diyan ka nag-aral sa eskwelahan ngayon, kaya sanay ka na. 4 na taon na ganyan ang senaryo. Ang joke nga sa mga Tomasyan, meron ng, may mga kaliskis na yung paa. At sanay na, may hasang pa. May hito na rin tayong nakita sa ibang bahagi ng UST. May heat, literal. Okay, sa kaninang umaga ang Espanya ay grabe, parang dibdib at may mga truck na kalahati ang tubig inaabot. Anong sitwasyon din sa labas ngayon? Kanina nung huling kita natin kasi meron doon measurement line. Ang pwede na lang na dumaan sa Espanya Boulevard, mga heavy vehicles na lang. Pero kaya yung ibang mga nakita natin doon, mga SUV, ibang mga maliliit na sasakyan, tumitirik na pagka dumaan sa Espanya Boulevard. Pero may iba pang mga nagmamatapang na mga motor, mga bisikleta, kasi sinasabi nila, mas mahirap daw kung patatagalin pa nila. So, sinubok na nilang suungin ang Espanya Boulevard. Pero ang nakikita na lang din natin na dumadaan kanina, mga bus papuntang Pitex, papuntang Fairview, tsaka yung mga biyahe pabalik naman sa kabilang bahagi sa may Moraita, Quiapo. Yun nga lang, unti-unti nang dumadalang yung mga public transportation na nakikita nating dumadaan sa Espanya Boulevard. Kaya naman yung ibang mga pasahero at mga commuters, nakagilid na lamang sila at naghihintay ng pagkakataon kung meron dadaan na baka patrol. At the same time, yung mga nagdi-DIY balsa at mga bangka na nagbibigay assistance nga rin o nagpaparenta para sa mga nagiging stranded. Balik sa inyo. Hardcore. Merrimon, kabilang kamay naman para hindi ka mangawit. Pwede mo bang baligtarin yung camera at ipakita mo naman yung side na yun? Kung pwede mong i-scan lang yung kapaligiran mo para makita natin. Ito. Sige, habang siniscan ni Merrimon kasi, yung Espanya, ewan kung inabot mo, Merrimon, before that, napantay pa yung ground ng campus at yung sa Espanya. Tinaasan ngayon, kung sino man ang henyo na nakaisip, tinaasan nila yung Espanya, kaya ngayon lahat daw na tubig pumapasok sa loob ng UST. Pero ngayon, mukhang wala rin epekto yan. Kasi pantay na pantay. Ayan, yan po ang, dyan sa may College of Education, sa may gym, tama, ano? Yes, nasa QPub side ako dito. Ito na lang ang bukas na establishment dito, ang 7-Eleven. Aba, dyan ba sa 7-Eleven na yan, may mga pampainit ng sikmura? Meron pa, kompleto pa naman sa ngayon. At ang pinaka nagiging customer na nga ay yung mga nanggagaling at mga nagro-rotation pa sa UST Hospital. Ganito na po kataas, lumulutang na kahit ang mga basura sa paligid.
Oo, Marymon, speaking of basura, no, kamusta ba yung flood control, pati yung mga drainage system dyan sa Maynila? Kasi ilang taon na ang issue yan, ano? At ito, marami pa ring lugar ang binabaha. Oo, totoo yan. Actually, meron na nga rin tayo mga pumping stations around Manila. Yun nga lang, sa ngayon, kahapon, kung i-compare nga natin, walang-walang baha tayong naoobserbahan. Pero dahil tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan simula kaninang madaling araw pa lang hanggang ngayon, hindi pa humihinto, wala pa si haring araw. Ito ngayon ang sitwasyon natin sa ngayon. Kaya isa sa mga hinaing din ng mga residenteng nadaanan natin kanina, na sana nga raw ay masilip din ang mga kanal, ang mga sewage lines, mga drainage, dahil daw ang ilan dito sa kanilang mga obserbasyon, lalo-lalo na malapit sa mga lugar na mabababa, mga barado raw ito ng mga basura. Kaya hirap daw na lusubin ngayon ang baha dahil dito. Alright, alam natin, Marymon, 4 na taon, Tomasino, waterproof, pero mortal din. Kaya mag-ingat ka dyan, Marymon, na alam ko, habang lumalangay palalayo si Marymon maya-maya, mag-ingat ka dyan at maraming salamat. Thank you kay Marymon, no? Lumulusong pa siya sa baha para lang ipakita kung gaano talaga kalalim yung tubig. Pero sana mag-ingat po. Thank you, Mobile Journal, Marymon Reyes. Pero, in fairness, ang eyeliner, fresh pa rin fresh na fresh. Yan talaga. Nagulat mula sa loob ng University of Santo Tomas sa Maynila. Okay, dumayo naman po tayo sa Parañaque, no? Some roads are now impassable due to massive flooding. And we will be speaking to Mobile Journal Yeda Pascual for all the latest. Yeda, kamusta na ang Parañaque? Yes, Pauline, duwar na tayo ngayon sa Kanaynay Avenue, boundary ng Parañaque at Las Piñas. At makikita natin dito na talagang baha pa rin. Subukan natin. Ayan, hanggang sakong po pa yung baha. Pero ang sabi ng mga residente dito, bumaba na daw to kahit pa paano. Kasi problema nila kahapon pa hanggang bewang yung baha. Pero kahit pa paano naman, bumaba na siya. Kaya lang, syempre, meron pa rin tayong mga stranded na residente dito at meron pa rin mga sasakyan na talagang hirap dumaan. Yeda, pwede mo ba kami bigyan ng idea kung saan malapit yan? Anong medyo tanyag na landmark malapit yung kinatatayuan mo ngayon sa Parañaque? Yes. Lord, alam mo yung Dr. A. Santos Avenue, isang straight yan, pasukat sa may lianas, papasok ng Evacom. So yan, dito yan makikita. At kasabi kasi ng mga residente dito, kasi kanina sa Dr. A. Santos, doon talaga baha mula Biti hanggang Bewang. Pero humupa na doon. At ang sabi ng mga tao, pumunta kayo ma'am doon sa may Kanaynay Avenue dahil doon talaga walang hupa yung baha. So inabot mo yan, medyo ganyan-ganyan na, no? Yeda? Yes, Lord. Hanggang ngayon, ganito pa rin. At ayan, nakikita nyo naman sobrang lakas ng ulan, walang tigil. At ang sabi nga nila, kaya daw nagbabaha dito dahil meron kasing tulay na ginagawa na mahigit 1 buwan na hindi pa rin nakatapos. Pagkatapos may kalapit kasi na ilog na binahayan na. So maraming tao, maraming nag-iimbak ng mga basura. Nako, siguro kung may makasalubong ka dyan, Yeda, paalala mo na hindi pa tapos, ha? Normally, may mga pahinga lang ng ganito, pero babanat mamayang after. Hanggang bukas daw. Intense to moderate rains pa rin ang dapat asahan, sabi ng Pag-asa. Since nag-report nga si Yeda dyan sa Parañaque, no? Ito kanina may nakita rin tayong video sa harap ito ng SM Sukat. At grabe yung baha. Maraming naapektuhan ng mga sasakyan, pati mga tao. Yeda, dyan sa kung saan ka nakatayo, kamusta ba yung lagay din ng trapiko? May mga na-stranded din ba na mga tumirik na kotse? Yes, kanina, umaga pala, binabaybay na natin yung Dr. A. Santos Avenue. Talagang maraming na-stranded, tumigil, at marami tayong mga kababayan na talagang naglakad. Kaya ginawa ng LGU, nag-provide sila ng mga 6x6 na truck, pati ng mga bangka, para siyempre marespondihan tayo mga stranded na individual. So ayan, ngayon naman, kahit pa paano dahil nga bumahan, pumupa na yung baka doon sa Dr. A. Santos Avenue, meron ng mga jeep, meron ng mga tricycle. So kahit pa paano naman, may mga nakasakyan na yung mga kapatid natin. Alright. Mag-ingat ka dyan at ingat sa pag-uwi. Mobile Journal, Yeda Pascual reporting live from Parañaque. Pero sigurado, hindi pa uwi ang mga mojo natin. Kasi kailangan nilang magbalita at mag-monitor. Alright, for now, we're gonna pause for a quick break. You're still watching Afternoon Delight on One News. Keep it here.
Alright, you're still watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Versosa. Lord de Vera naman po, at alam natin na walang delightful talaga masyado sa afternoon para sa maraming kababayan. Okay, mag-ingat-ingat po mga kapatid. Kung hindi urgent ang lakad, i-reschedule na lang muna, makakahintay po yan. At huwag isipin na porque okay naman sa amin, okay, mag-charge po ng mga bagay na kailangan i-charge in case of emergency kasi kahit sabi mo hindi ka apektado, baka mag-brown out mamaya and you will need light mamaya, no? Yung mga power bank, i-ready na po yan. Kasi marami na rin nga na brownout, no? Naka-experience ng brownout kaninang umaga. At asahan na posible din yan tonight. No? Kasi tuloy-tuloy pa rin yung pagulan eh. So mag-monitor na rin po tayo ng ilang advisories. Siyempre mula po sa Pag-asa pati mga LGU. Stay updated. Alright, umulan man o umaraw, nako, the Filipino humor is waterproof. Hindi nawawala. Coping mechanism natin daw. At sabi, both our weapon, our secret weapon, and our weakness sa gitna ng baha at bagyo. Talagang naisip nyo pa ito. Sarcasm drips in today's I Saw the Signs. Alright, ito pa ng edition tayo ngayon. Ng Pinoy Humor and Calamity Edition. Siyempre, hindi naman po laughing matter ang mga kalamidad, ano? Pero as you mentioned, witty pa rin tayo mga Pinoy. So ito, papasok ako boss, hindi naman baha. Thumbs up. Thumbs up na lang yung kita. Hindi ba? Sobrang baha. Okay, sa mga boss, mga employers, huwag nyo nang pilitin magbuwis buhay ang mga empleyado kung sa panahon talaga ng kalamidad. Alright? Next photograph. Next meme. Sabi nung parang isa, ito. Sir, may pasok? Meron. Pero binabahan na rin yung boss. Oo. Pag ganitong panahon hindi naman talaga waterproof no? Mahirap maging waterproof. Ito naman. Dahil walang pasok, marami na rin nga nag-suspend. May nagtanong. Ba't ako maliligo? Tama naman siya. Fair. Valid naman yan dahil malamig no? So, hindi naman ganun ka ba, Pao? Ikaw ganun ka ba? Wag tularan. Ako kahit maligo ako, makes no difference sa itsura. Sorry. Basta masarap basta stay indoors, no? Lalo na kapag mas masungit talaga ang panahon. Expect the worst. Kahit sabihin ng iba na okay na lahat, paminsan-minsan kasi, di ba, doble ng pag-iingat, doble ng preparasyon. You'll never know, kapatid. And alright, that's Afternoon Delight this Wednesday, July 24. Thanks for joining us this afternoon. Keep safe and dry. My name is Pauline Versosa. Bukas ulit, 2:00 in punto. Lord de Vera po, mag-ingat po tayong lahat.